Nahirapan naman ang ilang senior citizens sa pagboto sa isang paaralan sa Caloocan City. Tanghali na kasing mailawan ang covered court kung saan isinasagawa ang botohan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, idinaing ng ilang senior citizen at ilang persons with disability ang pagboto sa Morning Breeze Elementary School sa Caloocan City. Malabo na nga ang mga mata at hindi na nakakakita ang ilang senior citizen at may kapansanan. Madilim pa. Covered court na ito sa Morning Breeze Elementary School sa Barangay Bagong Barrio, Caloocan City. Hirap tuloy at tumagal pa sa paghahanap ng kanilang percent number at pangalan ang mga nakatatanda at PWD. Hindi naman brown out, Audrey, pero ayon sa kawani ng school, nakalimutan buksan ang isa sa mga switch ng ilaw. Bandang alas 9 na ng umaga nang lumiwanag ang covered court matapos mailawan ang lahat ng bombilya. Pero may hinaing pa rin yung ilang senior citizen. Sa covered court kasi yung botohan pero wala rito yung ballot box. At ayon nga dun sa ilang mga botante gaya ni Lico Ponzalan, gusto niya sana siya mismo yung maghuhulog ng balota doon sa ballot box. Audrey, sa baba ipinuwesto ang botohan ng mga nakatatanda at may kapansanan para hindi na mahirapan sa pagpanhik panaog. Kung walang kaanak ang mga election officer, yung maghuhulog ng kanilang mga balota. Narito naman yung paliwanag dyan ng COMELEC na si Attorney George Garcia, ang chairperson ng Commission on Elections. Kailangan po talaga namin kasi ang inyong consent sapagkat yung mga balota nyo po kasi ay kinukuha doon sa mga second floor, third floor ng ating pong mga poll workers. And therefore, baka po kasi mawala yun o kung saan mapunta, at least po nagbigay po kasi kayo ng inyong pagsang-ayon. So yan po mga ganyang inconvenience, yan po yung masosolve natin sa mga susunod na panahon. Yun ang kadahilanan kung bakit ipinupush ng COMELEC ang early voting law. Audrey, naging mabilis naman yung pagboto ng mga regular voters sa Morning Breeze Elementary School. 9:30 nang dumating sina Caloocan Mayor Along Malapitan at Congressman Oka Malapitan para bumoto. Samantala sa katabing lungsod sa Malabon ay mahigpit na seguridad yung ipinatutupad sa mga voting center. Nakahilera yung mga pulis sa entrada ng Imelda Elementary School at may mga rumoronda pa sa loob at labas ng eskwelahan. Bukod kasi, Audrey, sa ito yung pinakamalaking voting center sa Barangay Lungos na may higit 40,000 registered voters, kamakailan lamang sa ginawang operasyon kontra bigay ng COMELEC na aktuhan na namimigay ng sobre na may lamang pera sa isang warehouse sa Navotas City ang dating kawani ng munisipyo ng Malabon City sa mga residente ng Barangay Lungos na inimbitahan sa lugar. Sinampahan ito ng kasong paglabag sa vote buying at vote selling. Ilang beses na umanong naalok yung na-interview natin na mag-asawa, pero ayon sa kanila doon sa Barangay Lungos ay kahit na anong alokpat, gaano pa kalaki, hindi nila ibebenta yung kanilang mga boto. Angelic, sa pag-ikot naman natin dito ngayon sa Bagong Silang Elementary School o Gino, dito yan sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City, ang pinakamalaking barangay dito sa Pilipinas, ay patuloy yung pagdagsa ng mga tao. Nasa 61,000 yung registered voters na inaasahan na boboto rito. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla.